Ngayon ay nasa sentro na siya ng panganib. Hinawakan niya ang braso ni Ara. Sumama ka sa akin. May alam akong lugar na ligtas. Nag-atubili si Ara, ang katawan ay nanigas. Saan? Hindi kita. Please, Ara, pakiusap ni Miguel, ang boses ay puno ng isang bagsik na hindi pa nito naririnig mula sa kanya. Wala tayong oras. Bawat segundo na narito tayo ay panganib. Magtiwala ka sa akin. Kahit ngayon lang. Sa mga mata ni Ara, nakita ni Miguel ang isang digmaan ng mga emosyon, takot, pagdududa, ngunit sa huli, isang pahiwatig ng pagtitiwala. Tumango ito ng dahan-dahan. Walang pag-aaksaya ng oras, hinila na siya ni Miguel palayo sa eskinita. Mabilis ang kanilang lakad, palihim, gamit ang mga daan na kinabisado na niya. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat mukha sa karamihan ay tila isang espiya. Ang tibok ng kanyang puso ay isang martilyo sa kanyang dibdib. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nasa tabi niya. Nakarating sila sa isang lumang gusali ng apartment sa Sta. Mesa, malayo sa gulo ng Quiapo. Mabilis silang umakyat sa ikatlong palapag. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang safe house, pumasok sila sa isang mundong ganap na kaiba. Ang apartment ay malinis, organisado, at tahimik. Mayroon itong simpleng sofa, isang maliit na kusina, at isang mesa kung saan nakapatong ang isang high-end na laptop. Ang hangin ay malamig mula sa aircon. Ito ang mundo ni Miguel de Alcaraz, hindi ni Migs, at nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Ara habang inililibot nito ang tingin. Umupo ka muna, sabi ni Miguel habang siya'y dumiretso sa laptop. Bawat segundo ay mahalaga. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na file, ang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Lumabas sa screen ang isang komplikadong diagram ng mga transaksyon sa bangko. Mga numero, petsa at pangalan. Nandoon ang account ni Arturo Reyes, ginamit bilang isang pansamantalang sisidlan. Nandoon ang pangalan ng teller na si Clarissa Santos. At sa dulo ng lahat ng daloy ng pera, isang offshore corporation na natunto ni Mang Jun, isang korporasyon na, pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, ay palihim na nakakonekta sa isang holding company na pag-aari ni Ricardo de Alcaraz. Ang ebidensya ay naroon, malamig at hindi maikakaila. Ngunit hindi iyon ang nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nagmumula sa isang mas malalim na lugar. Naalala niya. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Nasa isang malaking family dinner sila, halos 6 na taon na ang nakalipas. Ang tawa ay umaalingaw-ngao sa malawak na dining hall ng mansyon ng mga de Alcaraz. Si Don Alejandro ay nasa kabisera ng mesa, malakas at masigla. Si Rafael, sa kanyang kanan, ay masayang nagkukwento tungkol sa isang bagong proyekto sa bangko. Si Miguel, bata pa at walang muwang, ay nakikinig lang. Lumapit si Tio Ricardo kay Rafael, may dalang 2 kopita ng mamahaling alak. Rafael, iho, sabi nito, ang ngiti ay abot tenga. Mag-iingat ka sa mga bagong kasosyo mo. Lalo na sa proyektong iyan. Narinig ko, may mga buwaya dyan. Tumawa si Rafael. Kaya ko to, tito. At saka, ang proyektong ito ang maglalagay sa gihi sa isang bagong antas. Alam ko. Suportado kita dyan, sabi ni Ricardo, tinapik ang balikat ni Rafael. Isang paalala lang bilang iyong paboritong tiyuhin. Tumingin ito sa bagong sports car ni Rafael na nakaparada sa labas. At mag-ingat ka sa pagmamaneho ng kotseng iyan. Masyadong mabilis. Isang maling galaw lang, mahirap ng kontrolin. Noon, ang mga salita ay parang isang tunay na pag-aalala. Isang payo mula sa isang mapagmahal na kamag-anak. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang banta. Isang sumpa. Isang propesiya na siya mismo ang tumupad. Project C.U.D. Rafael de Alcaraz. Ang proyekto ni Rafael. Ginamit ni Ricardo ang sariling proyekto ng pamangkin nito para pabagsakin ito. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik kay Miguel sa kasalukuyan. Ang kamao niya ay nakatama sa mesa, nanginginig sa galit at sakit. Isang luhang hindi niya namalayan ay pumatak sa keyboard. Ang pagtataksil ay isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi lang ang bangko ang ninakaw ng kanyang tiyuhin. Ninakaw nito ang kanyang kapatid. Ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi.
Si Ara. Nakatayo ito roon, hindi nagsasalita, ang mga mata'y puno ng pag-aalala. Nakita nito ang lahat. Ang kanyang sakit. Ang kanyang pagbagsak. Hindi na niya kayang magpanggap. Ang maskara ni Migs ay masyado nang mabigat. Basag na ito at wala nang saysay na pulutin pa ang mga piraso. Humarap siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay basang-basa, ang kanyang mukha ay isang larawan ng paghihirap. Ang mga kasinungalingan. Nagsimula siya, ang boses ay paos. Kailangan na nilang matapos. Huminga siya ng malalim, hinahanda ang sarili para sa huling pagbagsak ng maskara. Hindi ako si Migs, sabi niya, ang bawat salita ay isang pasanin. Iyon ay isang pangalang ginamit ko para makapasok sa mundo mo, para mag-imbestiga. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagsisisi. Ako si Miguel. Miguel de Alcaraz. Ang pangalan ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa anumang pader. Nakita niya ang sunod-sunod na emosyon na dumaan sa mukha ni Ara. Una, ang pagkalito na para bang hindi nito naintindihan ang mga salita. Sinundan ito ng pagkabigla, ang kanyang mga matay nanlaki, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Pagkatapos ay dumating ang sakit. Ang sakit ng pagiging nalinlang. Ang mga araw na magkasama sila, ang pagkain sa karinderya, ang pag-aayos ng kanyang pwesto, lahat ba ay bahagi ng isang malaking pagkukunwari. At sa huli, dumating ang galit. Isang malamig na galit. De Alcaraz. Ang pangalan ng pamilyang may-ari ng bangkong nagpakulong sa kanyang ama. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking pinagsimulan niyang pagkatiwalaan, ay isa sa kanila. Kaya pala bulong ni Ara, umatras ng isang hakbang na parabang napaso. Kaya pala alam mo ang tungkol sa bangko. Kaya pala mayroon kang ganitong lugar. Isa kang De Alcaraz. Ang pangalan ay parang isang sumpa sa kanyang mga labi. Kasamahan ka nila. Hindi, mabilis na sagot ni Miguel, humakbang palapit, ngunit huminto nang makita ang takot sa mga mata ni Ara. Hindi, Ara. Hindi ako tulad nila. Kaya ako narito, kaya ako nagpapanggap, ay dahil sinusubukan kong hanapin ang katotohanan. Ang pumatay sa kapatid ko ang nag-frame up sa ama mo, iisa lang sila. Si Ricardo. Ipinakita niya ang screen ng laptop. Tingnan mo. Lahat ng ito ang mga ebidensyang ito ako ang nag-ipon. Para pabagsakin siya. Para sa kapatid ko. At ngayon para na rin sa ama mo. Tumingin si Ara mula sa screen patungo sa mukha ni Miguel. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang katapatan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang pagod na pag-unawa. Nakita niya hindi ang isang makapangyarihang De Alcaraz, kundi isang lalaking nasasaktan, isang anak na naghahanap ng hustisya, isang kapatid na nagluluksa. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Tanong ni Ara, ang boses ay mahina na. Dahil natakot ako, pag-amin ni Miguel. Natakot ako na kapag nalaman mo kung sino ako, lalayo ka. At hindi ko alam kung bakit, Ara, pero iyon ang huling bagay na gusto kong mangyari. Sa sandaling iyon, sa gitna ng panganib at pagtataksil, isang bagong katotohanan ang lumitaw. Isang katotohanang mas malakas pa sa kanilang mga nakaraan. Nang akmang magkakaroon sila ng isang sandali ng pag-unawa, isang sandali kung saan ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang burner phone. Nagkatinginan sila, parehong kinakabahan. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speaker mode. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, magalang at puno ng nakatagong banta. Ang boses ng kanyang tiyo Ricardo. Miguel, pamangkin ko, bati nito, na para bang tumatawag lang para mga musta. Alam kong abala ka nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang panga ay nagtiim. Narinig ko, may bago ka palang kaibigan, patuloy ni Ricardo. Isang magandang dalaga mula sa Quiapo. Anak ni Arturo Reyes, hindi ba? Nakakatuwa kung paano nagtatagpo ang landas ng mga tao. Nanigas si Miguel. Paano niya nalaman?
Sa tingin ko, oras na para mag-usap tayo, Miguel, sabi ni Ricardo. Bilang isang pamilya. At para siguraduhing makakarating ka, inimbitahan ko na rin ang isa pang espesyal na bisita. Isang malamig na takot ang gumapang sa gulugod ni Miguel. Huwag mo siyang gagalawin, Ricardo, mariing sabi ni Miguel. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Ang tapang mo talaga. Pero huwag kang mag-alala. Hindi si Arabella ang bisita ko. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli si Ricardo. Ang boses ay malinaw at puno ng tagumpay. Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Miguel at Ara. I think we should talk. I'm with an old friend of yours. I believe her name is Sofia Reyes. Nasa akin ang nanay niya. Nasa akin ang nanay niya. Ang mga salitang iyon ay hindi isang bala, kundi isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na apartment. Para kay Miguel, ang hangin ay biglang nawala. Ang kanyang mundo ay huminto. Nakita niya ang kulay na nawala sa mukha ni Ara, ang mga mata nito ay nanlaki sa purong takot. Ang kamay nito'y napahawak sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng pangingilabot. Ricardo, hayop ka, sigaw ni Miguel sa telepono, ang boses ay basag sa galit. Huwag na huwag mong sasaktan ang nanay niya. Ako ang kalaban mo dito, hindi sila. Relax, pamangkin, sagot ni Ricardo, ang kalmadong tono ay mas nakakagalit pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi siya masasaktan kung susundin mo ang sasabihin ko. Walang pulis. Ikaw lang. Pupunta ka sa lugar na ite-text ko sa'yo. At dadalhin mo ang lahat at ibig kong sabihin, lahat ng kopya ng ebidensyang hawak mo. Isang pag-click. Tapos na ang tawag. Agad na itinapon ni Miguel ang burner phone sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang mga piraso sa sahig, isang perpektong salamin ng kanyang kalooban. Napasuntok siya sa pader, hindi iniinda ang sakit. Ang nararamdaman lang niya ay isang nag-aalab na galit at isang nakalulunod na kawalan ng magawa. Miguel T. Narinig niya ang boses ni Ara, nanginginig ngunit naroon. Lumingon siya. Nakatayo si Ara, ang mukha'y basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata ay mayroong isang determinasyon na hindi niya inaasahan. Ang nanay ko may sakit siya sa puso, Miguel, sabi ni Ara, ang bawat salita ay isang pakiusap. Hindi niya kakayanin ang matinding takot. Lumapit si Miguel at hinawakan ang mga balikat ni Ara. Makukuha natin siya pabalik. Ipinapangako ko sa'yo, Ara. Makukuha natin siya. Ang kanyang isipan ay tumatakbo ng 100 milya bawat oras. Hindi siya pwedeng sumunod lang sa utos ni Ricardo. Iyon ay isang bitag. Kapag nakuha na ni Ricardo ang ebidensya, wala na itong dahilan para panatilihing buhay sila. Kinuha niya ang kanyang totoong cellphone at tinawagan si Mang Jun. Kinuha niya ang ina ni Ara. I-trace mo ang tawag. I-trace mo ang lahat ng sasakyan ni Ricardo. Ihanda mo ang team. Walang baril, ayokong may madamay. Gusto ko lang napalibutan natin ang lugar nang hindi nila namamalayan. Ito na iyon. Habang nagbibigay siya ng utos, gumawa siya ng isang mabilis na desisyon. Kumuha siya ng isang USB drive at kinopya ang lahat ng files mula sa kanyang laptop. Ang orihinal na ebidensya. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang USB drive, isang decoy, at nilagyan ito ng mga walang kwentang corrupted files. Ibinigay niya ang decoy kay Ara. Ara, kailangan kong gawin ang isang bagay na mapanganib. Pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Tinitigan niya ito sa mata. Mamaya, kapag nagkaharap na kami, ikaw ang mag-aabot nito kay Ricardo. Kailangan mong maging matapang. Anong plano mo? Tanong ni Ara, ang takot ay napalitan ng isang matalas na pag-iisip. Ililigtas kita at ang nanay mo, sagot ni Miguel. At sisiguraduhin kong magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya. Ilang minuto lang, dumating ang text ni Ricardo. Isang address. Isang abandonadong bodega sa may pantalan ng Maynila. Isang lugar na perpekto para sa isang madugong pagtatapos. Bago umalis, huminto si Miguel sa harap ni Ara. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ara, ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw sa pag-asa. Hindi sumagot si Ara. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Miguel. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pasa sa kamao ni Miguel kung saan niya sinuntok ang pader.
Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isang pag-unawa na hindi na nila kailangan pang sabihin. Magkasama sila dito. Hanggang sa huli. Arabella at Arab Reyes. Ang amoy ng kalawang at maalat na hangin ang sumalubong kay Ara pagbaba nila sa bodega. Ang lugar ay malawak, madilim at puno ng mga anino. Sa gitna, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na nakabitin, nakatayo si Ricardo de Alcaraz. Mukha itong isang perpektong ginoo sa kanyang mamahaling suite, ngunit ang mga mata nito ay mata ng isang demonyo. Sa tabi niya, sa isang silya, nakaupo ang kanyang ina. Si Aling Sofia. Maputla ito, nanginginig at hirap huminga. Nakatali ang kanyang mga kamay. Sa likod nila, nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na may mga baril na nakasukbit sa kanilang baywang. Nanay, sigaw ni Ara, akmang tatakbo palapit ngunit pinigilan siya ni Miguel. Huminahon ka, bulong nito. Miguel. Pamangkin ko. At ikaw naman siguro si Arabella, sabi ni Ricardo, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mabutit nakarating kayo. Nasaan na ang hinihingi ko? Naramdaman ni Ara ang pagbigat ng decoy Lixby sa kanyang kamay. Ito na. Ang parte niya sa plano. Bago yan, pakawalan mo muna ang nanay ko, matapang na sabi ni Ara, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Tumawa si Ricardo. Matapang ka. Mana ka sa ama mo. Sayang, masyado siyang naging matuwid. Tumingin ito kay Miguel. Ang ebidensya, Miguel. O baka naman gusto mong makita kung gaano katibay ang puso ng matandang ito. Bawat salita ni Ricardo ay isang patalim. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang bumuhay sa kalooban ni Ara. Ang galit para sa kanyang ama, ang pag-aalala para sa kanyang ina, at ang tiwala niya kay Miguel, lahat ay nagsama-sama. Huminga siya ng malalim. Ako ang mag-aabot sa'yo. Naglakad siya palapit, ang mga mata ay nakatuon kay Ricardo, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang ina. Nay, huwag kayong matakot. Nandito na ako. Ang AXB, sabi ni Ricardo, inilahad ang kamay. Iniabot ni Ara ang AXB. Nang abutin ito ni Ricardo, hindi niya ito binitawan agad. Sa halip, tinitigan niya ito sa mata. Sana maging sapat na yan para mabulok ka sa kulungan. Ngumisi si Ricardo. Tapang at katangahan. Mapanganib na kombinasyon. Kinuha nito ang ihis ko at ibinigay isa-isa sa mga tauhan. Tingnan mo kung totoo yan. Habang abala ang tauhan sa pagsaksak ng ESP sa isang laptop, isang pamilyar na boses ang biglang narinig mula sa mga anino. Ricardo, akala ko ba ako lang ang bisita mo? Lumingon silang lahat. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga kalawang na bakal, lumabas si Eliza Sandoval. Ang dating nobya ni Miguel. Nagulat si Miguel. Eliza, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Eliza, isang iting mapait. Hindi mo ba alam, Miguel? Ako ang AK genius sa likod ng lahat ng ito. Ako ang nagbukas ng mga backdoor sa sistema ng DE. Ako ang gumawa ng paraan para mailipat ang pera ng hindi napapansin. Gumuho ang mundo ni Miguel sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng akala niya ay kakampi. Bakit, Eliza? Bakit mo ginawa to? Tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng pagtataksil. Dahil sa pamilya niyo, sigaw ni Eliza, ang kalmadong maskara ay biglang nabasag. Inalipustan niyo ang pamilya ko. Tinapos mo ang engagement natin na parang nagtatapon ka lang ng basura. Para sa mga de Alcaraz, lahat ay negosyo. Well, ito ang negosyo ko. Ang pagbagsak ninyo. Habang nagsasalita si Eliza, napansin ni Ara ang isang bagay. Ang atensyon ng lahat ay nakay Eliza at Miguel. Ang tauhan ni Ricardo na may hawak ng laptop ay nakatingin din sa kanila. Si Ricardo mismo ay nakangisi, nasisiyahan sa drama. Ito na ang pagkakataon. Tumingin siya kay Miguel. Nagkaintindihan sila sa isang tingin lang. Miguel de Alcaraz. Ang pagtatapat ni Eliza ay isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit isa rin itong oportunidad. Isang diversion. Habang ang lahat ay nakatuon sa kanila, nakita niya ang senyas ni Ara. Ngayon na. Sa isang iglap, kumilos si Miguel. Sinugod niya ang tauhan na pinakamalapit sa ina ni Ara.
Sa kanyang peripheral vision, nakita niya si Ara na mabilis na tumakbo patungo sa kanyang ina, sinusubukang kalagan ang mga tali nito. Boss! Mali ang files. Corrupted lahat, sigaw ng tauhan sa laptop. Traidor, sigaw ni Ricardo, at sa isang mabilis na kilos, bumunot ito ng baril. Natumba ni Miguel ang unang tauhan. Ang pangalawa ay bumunot din ng baril, ngunit bago pa man ito makaputok, isang anino ang lumabas mula sa likod at pinatumba ito. Si Mang Jun dumating na ang team. Ang bodega ay biglang napuno ng mga tauhan ni Miguel, mabilis at tahimik na pinatumba ang mga natitirang bantay ni Ricardo. Ngunit huli na ang lahat. Si Ricardo, na ngayong desperado na, ay itinutok ang baril hindi kay Miguel, kundi kay Ara na ngayong yakap-yakap ang kanyang ina. Isang galaw pa, Miguel, at papatayin ko sila, sigaw ni Ricardo, ang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Tumigil ang lahat. Ang hangin ay muling napuno ng tensyon. Si Miguel ay nakatayo mga 20 talampakan mula sa kanila, ang puso ay nasa kanyang lalamunan. Ricardo, tapos na ang laro. Sumuko ka na, sabi ni Miguel, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hindi pa hanggat hindi ako nananalo, sigaw ni Ricardo. Itinutok niyang mabuti ang baril kay Ara. Nakita ni Miguel ang purong takot sa mukha ni Ara, ngunit nakita rin niya ang tapang nito habang pilit na itinatago ang kanyang ina sa likod niya. Sa sandaling iyon, alam ni Miguel ang kailangan niyang gawin. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Habang naghahanda si Ricardo na kalabitin ang gatilyo, tumakbo si Miguel. Hindi pa palayo. Kundi papunta. Papunta kay Ara. Isang nakabibinging putok ng baril ang umalingganggaw sa buong bodega. Sumigaw si Ara. Ngunit hindi siya ang tinamaan. Naramdaman niya ang isang mainit na bagay na tumama sa kanyang likuran, isang puwersa na nagpatumba sa kanya. Ngunit bago pa siya bumagsak, naramdaman niya ang mga braso ni Miguel na yumakap sa kanya, ginagamit ang sariling katawan bilang panangga. Isang matalas na kirot ang naramdaman ni Miguel sa kanyang balikat, na sinundan ng init na mabilis na kumalat sa kanyang dibdib. Gumuho sila sa sahig, si Ara sa ilalim niya, ligtas. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ang dilim ay ang mukha ni Ara, puno ng luha at takot, sumisigaw ng kanyang pangalan. At sa likod nito ang pagdating ng mga pulis. Tapos na ang laban. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Miguel ay ang pamilyar na amoy ng antiseptiko. Ang pangalawa ay ang mahinang, ritmikong tunog ng isang heart monitor. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na kapusyan, ang parehong kapusyan ng silid sa ospital kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong pagkakaiba. Isang mainit na kamay ang nakahawak sa kanya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo at nakita si Ara, nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ang ulo ay nakapatong sa gilid ng kutson, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng luha, ngunit kahit sa pagtulog, ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanya ay mahigpit at hindi bumibitaw. Sinubukan ni Miguel na gumalaw, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang kaliwang balikat ang nagpatigil sa kanya. Napatingin siya rito. Nakabendahe ito ng maigi. Naalala niya ang lahat, ang putok ng baril, ang pagtakbo niya, ang pagyakap niya kay Ara, at ang sakit bago siya mawalan ng malay. Miguel! Isang mahinang bulong ang pumukaw sa kanya. Nagising si Ara, ang mga mata ay agad na napuno ng pag-aalala. Nang makita nitong gising na siya, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa mukha nito. Gising ka na, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Diyos ko, akala ko di. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sa halip, mas hinigpitan pa nito ang hawak sa kanyang kamay. Ligtas ka ba? Iyon ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Miguel, ang boses ay paos. Ang nanay mo. Tumango si Ara, at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting nagdala ng liwanag sa buong silid. Ligtas kami, Miguel. Salamat sa'yo. Si nanay, nasa kabilang silid lang, nagpapahinga. Stable na siya. Napabuntong hininga ng maluwag si Miguel. Iyon lang ang mahalaga. Si Ricardo, si Elizad. Nahuli na sila, sabi ni Ara. Nang dumating ang mga pulis, wala na silang nagawa. Lahat ng ebidensya, na ibigay na ni Mang Jun sila ang nagdala sa'yo dito sa ospital. Katahimikan.
Isang komportableng katahimikan. Tapos na ang lahat. Ang laban na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid at sumira sa pamilya ni Ara ay sa wakas ay nagkaroon ng katapusan. Ang braso mo, T. Sabi ni Ara, ang tingin ay napunta sa kanyang balikat. Sabi ng doktor, buti na lang at hindi tumama sa buto. Pero kailangan mo pa rin ng mahabang pahinga. Isang maliit na sugat lang to, sabi ni Miguel. Kapalit ng buhay mo, napakaliit na halaga. Namula ang mga pisngi ni Ara at nag-iwas ito ng tingin. Sa sandaling iyon, ang matapang na babaeng nakilala niya sa Quiapo ay nagpakita ng isang panig na hindi pa niya nakikita, ang panig na mahiyain at marupok. At para kay Miguel, iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Makalipas ang 2 linggo, maraming nagbago. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ricardo de Alcaraz at Eliza Sandoval ay yumanig sa mundo ng negosyo. Gamit ang tunay na VSB na itinago ni Miguel, sapat-sapat ang ebidensya para idiin sila hindi lamang sa pandaraya, kundi maging sa pagkamatay ni Rafael de Alcaraz 5 taon na ang nakalipas. Ang kaso ay muling binuksan. Ang hustisya, kahit na antala, ay nagsisimula ng gumulong. Sa isang masayang pagbabago, napawalang sala si Arturo Reyes. Ang lahat ng akusasyon laban sa kanya ay ibinasura. Isang hapon, sinamahan ni Miguel si Ara sa labas ng bilangguan para salubungin ang kanyang ama. Ang muling pagkikita ng mag-ama ay isang tanawin na hinding-hindi malilimutan ni Miguel. Ang mga luhang puno ng saya, ang mga yakap na puno ng pangungulila at pasasalamat. Tumayo lang si Miguel sa malayo, nagbibigay sa kanila ng espasyo. Ngunit nakita siya ni Reyes. Lumapit ito sa kanya, kasama si Ara. Hijo, sabi ng matanda, ang mga matay nagpapakita ng malalim na utang na loob. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo ang aking anak at isinauli mo sa akin ang aking pangalan. Ginawa ko lang po ang tama, sir, sagot ni Miguel. At may utang din po ako sa pamilya ninyo. Ang aking pamilya kami ang may pagkukulang. Ngumiti si Reyes at tinapik ang balikat ni Miguel, isang kilos na katulad ng kay Ricardo. Ngunit ang isang ito ay totoo at walang halong pagkukunwari. Ang kasalanan ng tiyuhin mo ay hindi mo kasalanan. Huwag mong pasanin ang krus na hindi sayo. Tumingin ito kay Ara at mumiti. Ang mahalaga, narito na tayo ngayon. Nang hapong iyon, dinalaw ni Miguel ang kanyang ama. Si Don Alejandro ay nakaupo na sa isang silya malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Mas malakas na ito ngayon, ang kulay ay bumabalik na sa kanyang mukha. Tila ang paglutas sa kaso ay nagbigay dito ng bagong lakas. Dad, bati ni Miguel. Lumingon si Don Alejandro, isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Miguel, tinupad mo ang pangako mo. Para kay Kuya Rafael, sagot ni Miguel. Tumango ang matanda. Para kay Rafael. Tinitigan nito si Miguel. Nahanap mo ang hustisya. Pero may iba ka pa bang nahanap sa Quiapo? Nagulat si Miguel sa tanong. Naalala niya ang maingay na kalye, ang tapang ni Ara, ang ngiti nito. Opo, Dad, pag-amin niya. Sa tingin ko po may nahanap akong higit pa roon. Isang ngiti ng pag-unawa ang gumuhit sa mukha ni Don Alejandro. Mabuti. Dahil sa huli, hindi ang pera o kapangyarihan ang mahalaga. Ito ay ang mga taong pinipili nating makasama. Isang buwan ang lumipas. Dinala ni Miguel si Ara sa isang lugar na espesyal sa kanya. Isang tahimik na sementeryo na may tanawin ng lunti ang mga burol. Huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Rafael de Alcaraz. Dito nakahimlay ang kanyang kapatid. Sa loob ng 5 taon, dinadalaw niya ang lugar na ito na may bigat sa kanyang dibdib. Puno ng galit, puno ng mga tanong. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakatayo siya rito na may kapayapaan. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting rosa sa paanan ng lapida. Kuya, bulong niya. Tapos na. Nakamit na natin ang hustisya para sa'yo. Hinawakan ni Ara ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Alam kong masaya na siya ngayon, Miguel, mahinang sabi ni Ara. Tumingin si Miguel kay Ara, ang babaeng nagbago ng lahat. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal. Ang babaeng naging dahilan kung bakit ang paghihiganti ay naging isang paglalakbay tungo sa paghilom.
Mula sa sementeryo, nagmaneho sila papunta sa isang beach resort na pag-aari ng pamilya. Habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Naglakad sila sa dalampasigan, ang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin, ang tunog ng alon ang tanging musika sa kanilang paligid. Huminto sila. Humarap si Miguel kay Ara. Ara, simula niya. Nang una tayong magkita, ako si Migs, isang lalaking nagtatago sa likod ng isang maskara. At ikaw si Ara, isang matapang na bulaklak sa gitna ng magulong kiapo. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Ang mga maskara ay nawala na. Ang mga lihim ay nabunyag na. At ang natira ay tayo. Si Miguel at si Arabella. Dalawang taong sinubok ng tadhana, ngunit pinagbuklod ng katotohanan. Miguel T. Natagpuan ko sa iyo ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Natagpuan ko sa iyo ang tahanan, patuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Ngunit maipapangako ko na haharapin natin ang lahat ng iyon ng magkasama. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Nanlaki ang mga mata ni Ara, ang mga kamay ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Arabella Reyes, papayag ka bang bigyan ako ng karangalan na maging asawa mo? Papayag ka bang bumuo tayo ng isang bagong simula? Hindi na kailangan pang magsalita ni Ara. Ang kanyang masayang pagtango, ang kanyang mga luhang hindi mapigilan, at ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ang nagsilbing sagot. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang kwento na hindi na tungkol sa paghihiganti o mga lihim, kundi tungkol sa pag-ibig na natagpuan sa pinaka-hindi inaasahang lugar, isang pag-ibig na nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, ang hinaharap ay laging may dalang pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Isang malaking karangalan ang samahan kayo sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kwento ni Miguel at Ara ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo, kinabahan ako sa mga panganib na kanilang hinarap, nasaktan sa mga pagtataksil na kanilang naranasan, at umasa sa isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo sa gitna ng kaguluhan. Naging bahagi na sila ng aking araw-araw, at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa inyo. Higit sa lahat, sana ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging daan tungo sa tunay na kapayapaan. At ang pag-asa, tulad ng isang bulaklak na tumutubo sa semento, ay laging makahahanap ng paraan upang sumibol sa pinakamadilim na panahon. Lubos kong ikagagalak na mabasa ang inyong mga komento. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyo? Anong aral ang inyong baon mula sa kwento ni Miguel at Ara? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Ang inyong lingkod at manunulat,